media executive, host, actress at film producer, school president, wife, mother, grandmother. Ang lahat ng roles na ito ay hindi lamang basta ginampanan ni Charo Santos Concho, kundi siya ay napakahusay na ginagampanan ito. Ano nga ba ang kwento ng isang Charo Santos Concho? The Philippine Showbiz List presents the Charo Santos Concho Life and Success Story. Who is Charo Santos? Si Maria Rosario Navarro Santos Concho, o mas kilala sa pangalang Charo Santos, ay ipinanganak noong October 27, 1955. Siya ang pangalawang anak ni Winifredo Santos, isang physician, at Nora Navarro. Si Charo ay nagtapos ng cum laude sa St. Paul University, Manila sa kursong Communication Arts. Nagtapos din siya ng Advanced Management Program sa Harvard Business School noong 2007. Una siyang napansin ng media noong 1976 nang maging barren travel girl si Charo. Na-establish din niya ang sarili bilang isang award-winning dramatic actress noong simula ng kanyang karera. Nanalo siya sa 1977 Asian Film Festival para sa kanyang performance sa pelikula ni Mike De Leon na Itim. Naging critically acclaimed din ang kanyang pagganap sa Lino Brocka film na Gumapang Ka sa Lusak. Nakatanggap din ng 4 na FAMAS Award nominations si Charo, 2 Best Actress nominations para sa Pag-ibig na Walang Dangal noong 1980 at Kontrobersyal noong 1981. May 2 rin siyang Best Supporting Actress nominations para sa Gumapang Ka sa Lusak at Miss Dolora X. Nagkaroon din siya ng 2 Gawad Urian nominations para sa Gumapang Ka sa Lusak at Itim. Noong 1980s, ipinuduce ni Charo ang mga pelikulang Oro, Plata, Mata at Himala sa ilalim ng Experimental Cinema of the Philippines. Nagsilbi rin siya bilang creative force sa likod ng productions ng Vanguard Films at Vision Films bago lumipat sa Regal Films. Noong 1987, habang nagtatrabaho para sa Regal Films, inimbitahan si Charo magtrabaho sa bagong bukas na ABS-CBN. Na-promote siya mula production manager, program director, hanggang maging executive vice president. Credited siya sa production ng maraming television series ng ABS-CBN, kasama ang Esperanza, Mula sa Puso, Pangako Sa'yo, at Kay Tagal Kang Hinintay. Ang kanyang film background ay nagkaroon ng malaking papel sa pagkakalikha ng Star Cinema. Siya rin ang nasa likod ng longest-running Philippine TV drama anthology program, Ang Maalaala Mo Kaya, na kanyang hino-host mula pa nang mag-premiere ito noong 1991. Noong December 26, 2007, pinarangalan ng Film Academy of the Philippines si Charo Santos Concho ng Manuel de Leon Award para sa kanyang naging trabaho at kontribusyon sa industriya. Noong March 1, 2008, inappoint siya bilang panglimang presidente ng ABS-CBN at ang kauna-unahang babaeng presidente ng media conglomerate at ng Lopez Group of Companies. Noong January 1, 2016, nag-step down siya bilang president at CEO ng ABS-CBN Corporation na pinalitan ni Carlo Katigbak, ang COO ng company noong panahon na yon. Si Charo ngayon ay ang Chief Content Officer ng ABS-CBN Corporation at ang presidente ng ABS-CBN University. Base sa mga lumang larawan ni Charo ay hindi maikakaila na napakaganda niya. Bago siya nagkaroon ng malaking pangalan sa showbiz industry, si Charo ay isang beauty queen at isang award-winning actress noong kanyang kabataan. Nag-post siya noon sa kanyang Instagram account ng isang larawan na kinunan nung nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Ang kanyang magandang mukha ay parang walang nagbago noon. Bilang ang host ng Maalaala Mo Kaya, ang kanyang napakagandang mukha ay pinaresan ng kanyang soft at relaxing voice habang binabasa niya ang mga sulat at stories ng kanyang mga sender. Ang mga taong nakatrabaho ni Charo ay parating dinidescribe siya na sincere, kind at humble na inaantig ang mga puso ng mga nakilala niya at binomotivate sa kanyang mga speeches na tumatagos sa kanilang mga kaluluwa at tumatatak sa isipan ng mga tao. Relationship. Noong 2019, ang ABS-CBN boss na si Charo Santos ay nag-open up tungkol sa kanyang love story at nag-share kung paano ito nangyari for the first time. Kilala si Charo na isang pribado at tahimik na tao pagdating sa kanyang buhay at marriage. Ngunit sa isang interview kay Boy Abunda, na-reveal ni Charo na ang pinakanakakatakot na bagay na ginawa niya ay ang pagpapakasal sa isang diborsyadong lalaki na 2 beses ang tanda sa kanya at may 6 na anak at pumasok sa isang buhay na pamilyado na kaagad.
Sa isa ring article, sinabi ni Charo na ang rason kung bakit nilayo nila sa mata ng publiko ang marriage nila dahil na rin gusto nilang umiwas sa issues dahil nga hindi normal sa paningin ng iba ang kanilang relasyon. Si Charo ay kasal sa businessman na si Cesar Concho na nakilala niya noong early 20s pa siya. Doble ang edad nito kay Charo at nagkakilala sila nang maging brand model si Charo sa kumpanya ni Cesar noong panahon na yon. Ayon kay Charo na in love raw kaagad si Cesar sa kanya. Napaka-gentleman raw nito at ito ang pinaka-nagustuhan niya kay Cesar hanggang sa naging magkaibigan sila. In-invite pa nga daw siya nito sa isang tour sa Europe kasama ang mga kaibigan nito. Sumama naman raw si Charo dahil alam naman niyang walang mangyayaring masama at feeling niya naman na safe siya. Mas nagkakilala pa sila sa train ride nila sa Paris at nang makapag-dinner sila. Nang panahon na yon, tinanong raw niya ang kanyang asawa na kung may balak ba itong magpakasal ulit at sumagot raw ito ng, "Yes, in fact, I was thinking of marrying you." Noong panahon na yon, hindi niya inisip na magpo-propose ito doon sa kanya. Pagbalik nila sa bansa, sinabi ni Charo na nahuhulog na rin raw siya sa businessman na si Cesar. Sa sumunod na dinner nilang dalawa, tinanong ulit siya nito kung kailan sila magpapakasal. At sinagot niya ito na, "Autumn would be a good time." Maraming na-shock sa kanilang kasal sa Manila Society at marami ding tumutol. Ngunit pinaglaban niya raw si Cesar. Kung susundin raw nila kung ano man ang sinasabi ng society, hindi raw sila magtatagumpay. ABS-CBN's first woman president. Nang umattend si Charo sa kanyang unang meeting bilang fresh hire ng ABS-CBN, ang unang napansin niya ay ang room na puno ng mga lalaki. Ang unang mga kataga na narinig niya ay, "What is she doing here? There's no place for her here." At isa pang remark ay, "May alam ka ba sa TV? Pampelikula ka lang." Na alam niya na bilang isang aktres, kailangan niyang lumaban sa kanyang lugar sa mundo ng Philippine television na halos mga lalaki ang nagpapatakbo. Ang welcome na ito daw ay mula raw sa president noon na si Freddie M. Garcia na mas kilala rin na FMG. Reveal ito ni Charo sa vlog ni Tony Gonzaga. Si FMG na may marami ng experience at naging mentor at tormentor raw niya na nag-push sa kanya na palaging i-prove na hindi lang siya para sa mga pelikula sa buong 4 na dekadang nagtrabaho sa broadcast company. Sinabi ni Charo na, "Hindi ako namemersonal kasi nga siguro buo yung loob ko. I know in my heart that I'm good. I should not be discouraged and I will show you. Instead of taking those statements as personal insult, I take them as a challenge to my ability as a person to grow up and to level up." Ang kanyang perseverance ay ang humubog sa kanya na maging anong babae man siya ngayon, isang retired president at CEO at ang current executive advisor to the chairman at seasoned storyteller. Depression. Ang ABS-CBN University's Chief Content Officer and President na si Charo Santos Concho ay ni-reveal ang kanyang depression pagkatapos matalo ang ABS-CBN sa Mega Manila back in early 2000s. Sa kanyang interview sa YouTube show na Tony Talks kasama si Tony Gonzaga, ni-reveal ni Charo na na-diagnose siya ng depression. Dalawa ang sinabi niya na naging dahilan sa kanyang depression. Una, na ang ABS-CBN ay naging number 5 out of 5 TV stations. Pangalawa, nang matalo sila ng GMA Network in terms of ratings pagkatapos ng kanilang 17-year lead sa Mega Manila. Sinabi niya na dinibdib niya ito. Shinare niya na bumaba ang ratings at kinwestiyon niya ang kanyang sarili na medyo nirelate niya sa pagkatao niya na parang, "What am I here for? I'm a failure." Na para sa kanya, ang nangyari ay nagpaisip sa kanya na mag-quit sa kanyang trabaho. Ngunit sinabi niya na naranasan niya ang depression upang mahanap niya ang kanyang sarili. Dagdag pa ni Charo na ang kanyang experience ay ang most liberating chapter ng kanyang buhay dahil natanggap niya kung sino siyang talaga. Ngunit sa pamamagitan ng pagbago ng content, pag-focus sa storytelling at emotional connection sa kanilang audience, umangat ang ABS-CBN muli at nabalik sa kanila ang number 1 spot ulit sa Mega Manila. True gem of a mother. Si Charo ay ang epitome ng isang successful career woman na isa ring devoted working mom at asawa. Isang ang true gem, gaya ng isang diamond. Sa ilang taon bago siya mag-retire bilang CEO sa ABS-CBN, nagkaroon siya ng isang busy life bilang corporate executive, movie producer at TV show host habang pinapalaki ang kanyang 2 anak na lalaki. Kailangan niyang i-balance ang lahat. Para kay Charo, walang question para sa kanyang role bilang isang ina na dapat ay first and foremost. Anya,
I always believed that no success in career can compensate for failure at home. I had to make time for family no matter how heavy my workload was. Ang pag-attend sa school activities na kanyang mga anak ay kailangan niyang puntahan. Iniiwan niya raw ang kahit ano at lahat na kailangan. Sinabi ni Charo na, I attended all school activities and PTA meetings. That was non-negotiable for me. Bilang pamilya rin, ang pagta-travel ay ang something na nilook forward nila, kasama na ang pag-attend ng mass at magkasamang mag-lunch tuwing linggo. Nang tinanong siya sa kanyang parenting style, sinabi ni Charo na dun siya nagbibigay attention sa mga bagay na di raw sinasabi ng kanyang mga anak. Inoobserbahan niya ito sa kanilang mga usapan kung ano ang gusto ng kanyang mga anak. Gusto niyang maintindihan ng kanyang mga anak na nagki-care siya at sinusuportahan niya ang mga ito na maging pinakamagaling sa abot ng kanilang makakaya. Bilang ina, pinatunayan ni Charo na siya ay selfless, understanding at devoted. Anya, there is no greater treasure than family. It deserves our investment in time, attention, and heart. We can always achieve balance because we can always make time for important things. Turning 66 years old. Sa nalalapit na October 27, 2021, ay magsi-66 years old na si Charo Santos Concio. Noong nakaraang taon, nag-post siya sa Instagram upang mag-reflect sa kanyang buhay nang nadagdagan na naman ng isang taon ang kanyang edad. Nag-share siya ng photos ng kanyang sarili through the years. Sinimulan niya ang kanyang post ng, As I turn 65, I can only reflect on the goodness of God with all the blessings that He bestowed upon me. As I look back on my journey of triumphs and trials, wins and losses, favors and failures, I know that I could not have survived this alone, and my heart is filled with warmth knowing that I was always being guided every step of the way. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!